Praise God. Yan. Magandang umaga po. Good morning. Pwede kang batiin mo yung katabi mo ng good morning. Yan. Yan naman nasa kabila. Batiin mo rin naman ng good morning yung nasa kabila. Baka kanina pa tayong magkakasama, hindi pa natin nababate. Ayan. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Pabanal ng pabanal. Ibahin naman natin ngayon, maganda ay sabihin mo yan sa katabi mo. Sabihin mo sa iyong katabi na siya ay pabuti ng pabuti, ikaw ay paayos ng paayos, kung babae, paganda ng paganda. Ano? Hintay mo na. Nag-i-instruct pa ako. Nag-i-instruct pa po ako. Wait lang po. Okay. Get a partner. Mahirap yung nagsasalitang mag-isa. Ha? Pag may nakita ako nagsasalitang mag-isa, ipagpe-pray ko after service. There is something wrong sa'yo. Nagsasalita kang mag-isa. O, get a partner. Lahat po ba'y may partner na? No. Don't get me wrong. Hindi ko I have nothing against the singles. Ha? Ang ibig ko sabihin, lahat po ba may makakausap na? Sino yung wala pang kausap? Yung lola ko, nagsasalitang mag-isa yan. Tabihan nyo na. Oh, sino pa? Lahat po ba may kausap na? Okay. Ngayon, sabihin mo dyan sa katabi mo itong mga declarations natin. 1, 2, 3, go! Ikaw ay pabuti ng pabuti. Ikaw ay paayos ng paayos. Ikaw ay papogi ng papogi. Ikaw ay payaman ng payaman. At ikaw ay pabanal ng pabanal. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Alam niyo kung bakit ito ay lagi kong gustong sinasabi natin? Kasi ang sabi po ng Bible, life and death is in the power of our tongue. Na kung ano yung ating sinasabi, ito ay nangyayari. What we are declaring, yun ay nangyayari. Sabi nga ay what we confess, manifest. Okay? Kaya wag ka na magtataka kapag yung iyong asawa, pahiga-higa, at lagi na lang ang sinasabi mo, napakatamad mo, kaya lalong tumatamad. Yung anak mo na katigas ng ulo, lagi sinasabi mo, napakatigas ng ulo mo, kaya lalong tumitigas. Are you there? Oh. Pansinin mo, yung lagi mong pinupuri, alam mo, sis, ang ganda-ganda mo, lalong gumaganda. At pansinin mo rin, kapag lagi mong iniisip o sinasabi na ang tanda ko na, ang pangit-pangit ko, lalo kang pumapangit. Are you there? Kaya piliin ang sinasabi, piliin ang idinideklara, at ang tao po ay hindi sanay to confess positive things. Ang tao po ay nasanay to confess negative things. Kaya dito po sa church, bago pa tayo magsimula ng preaching of the word, tinuturuan at sineset na natin sa ating mga sarili that our tongue, this mouth, will only confess good things. And those good things which we confess, yun ang gusto nating mag-manifest sa ating mga buhay. Okay? Kaya pwede ba, ngayon, yung naunawaan mo na kung anong ginagawa mo, harapin mo uli yung partner mo. Go. Harapin mo uli yung katabi mo. Mahirap naman yung nakikipag-usap ng hindi tinitingnan. Anong klaseng pakikipag-usap yun? Oh. And then, tell to your partner next to you, sabihin mo, ikaw ay pabuti ng pabuti. Ikaw ay paayos ng paayos. Ikaw ay paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo. Ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay pabanal ng pabanal. Amen. Amen. Diba? Kasarap ng... Bakit we feel good when we are declaring, saying those things?
Because what we are declaring is life. Diba? Ang sabi nga in the book of Proverbs, sweet words are honey to your soul. Kaya nga, masarap sa pakiramdam. At ano nararamdaman mo noon pag negative ang dinideklara sa iyo, ang sinasabi sa iyo, di ba? You feel bad. Okay. Because that is life. The good words, the good declarations are life. Everybody say, ang magagandang deklarasyon ay life. At ngayon pong umaga sa biyaya ng Diyos, related po rito ang pag-uusapan natin. At ang title po ng isi-share ko sa inyo ay The Tree of Life. Everybody say, The Tree of Life. Saan nyo ga naririnig yan? Saan nyo naririnig yan? Anong sa Cocomelon? Saan nyo naririnig yan? The Tree of Life. Anong sa ML? Yung pagkakaunti pa ang pera. Meron ba sa ML noon? Hindi ko alam eh. Kasi dati sa Dota, meron gayon, yung pag wala ka pang pera, yung puno-puno lang, dahon-dahon lang kinakain. Ano? Ewan ko, hindi alam nung iba eh. Huwag nyo nang alamin. Anyway, pag sinabing Tree of Life, ang unang-unang papasok sa isip ng mga Kristiyano ay yung dun sa Garden of Eden. Diba? At sa biyaya po ng Diyos, babalikan natin, magre-review tayo sa Book of Genesis. Kasi, for a very long time, napapansin ko kung saan na tayo nakakarating eh. Ano? Pero, ang dami nating namimiss dun sa mga unang books of the Bible. Kaya maganda nakakapag-review tayo. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, mag-review tayo. Ayan. At magugulat kayo sa mga maririnig ninyo ngayon. Kasi ang dami-daming bagay patungkol po sa Bible na akala natin ay iyon na talaga. Pero if we were going to review it, ay mali pa lang pagkaintindi natin. Kaya maganda na tayo po ay mapaalalahanan, maituwid, maikorek yung mga bagay na nalito na tayo along the way. Okay? So, at this will be part 1 po. Kasi ito po yung introduction lamang, yung pag-uusapan natin ngayong Sunday. Next Sunday, yung mismong topic. Pastor, introduction, buong Sunday service. Gayon eh. Kasi may ilalatag muna akong story sa inyo that will give way doon sa mismong ipupunto ko sa inyo. Pero maganda rin ito. Maganda ang gagawin ni Lord ngayong umaga. Are you excited? Amen. Palakpakan natin ang the best of Jesus. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful morning. We worship you. We bless your name. We honor you. We adore you. You are wonderful, magnificent, beautiful God. Salamat po dahil sa kabila ng inyong kagandahan at kaperpektuhan at sa kabila ng aming mga kakulangan, kami tinatanggap mo. Kami ay hinahayaan mong makapaglingkod sa iyo, makasamba sa iyo, makalapit sa iyo. Who we are, that you are mindful of us. But we are so grateful, so thankful that you are a very good God. Na sa kabila ng aming mga kakulangan, kayo naman ang siyang pumupuno noon. Sa kabila ng aming unrighteousness, ang righteousness niyo po, Lord Jesus, ang nakikita ni Abba Father sa amin. We ask forgiveness sa aming mga kalikuan, kamalian, sa lahat naming mga nagawang bagay, pag-iisip, sinasadya man o hindi, ng mga bagay na itong hindi nakapagpaligaya sa iyo at nakasakit ng puso mo, Lord. We ask forgiveness. Patawad po, Ama, at pakahugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness and for cleansing us sa lahat naming mga karumihan. Holy Spirit, we pray na ang patuloy niyo pong pagsama, pagtuturo sa aming lahat ang aming maranasan. We believe that you are the author of wisdom and you yourself is wisdom. Teach us today. Dwell upon our midst. We need you. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Ayaw po namin ng wisdom lang ng tao. Gusto po namin ay wisdom ninyo. At salamat po for we believe great and mighty things you will do today. Salamat po. Salamat po dahil we will experience yung grabing pagtuturo, grabing revelations, grabing pagsama mo ngayong umagaw.
we are expecting from you. At naniniwala po kaming kakatugunin, kakatagpuin niyo po ang aming expectations at higit pa. Thank you so much, Father. Bless your people with your word. At hayaan niyo pong lahat ng pumasok ditong nanghihina, nanlalamig, nalulungkot, natatakot, nag-aalala, ay lalabas ng pinagpala, lalabas na malakas, lalabas na malaya. In Jesus' name. Thank you so much, Father. We believe may gagawin kayo ngayong araw na ito sa aming mga buhay. Thank you so much, Father. And unto your hands, we dedicate this service. Walang ibang maparangalan, mapapurihan, mataas, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. This we pray. In Jesus' name. Everybody, shout and say, Amen. Sabihin nga nating lahat, the tree of life. Okay, so, kanina, nabanggit ko sa inyo, magre-review tayo, but hindi naman nangangahulog ang sisimulan natin sa Genesis chapter 1, verse 1. Sobra naman. Okay? Pero, lalakdaw na agad tayo dun sa mismong patutunguhan po ng pag-uusapan natin. Genesis chapter 2, we will begin with verse 7 of this chapter. Okay? Para po sa mga nakikinig, lalo na po yung mga nasa online church natin, wag po tayong bibitaw, mas mabuti na nakapag-toilet na kanina yung iba dahil ito po ay story type. Ibig sabihin, dire-diretso po ito, wala po itong points. Kaya pag may na-miss ka, baka hindi mo magets yung mga susunod. Kaya kailangan di ka madi-disturb. Sabihin mo nga diyan sa iyong katabi, partner. Wag mo kong aabalahin sa pakikinig ko ngayon. Ayan. Pag ako'y inabala mo, ililibre mo ako ng sangyup mamaya. Yan. Malinaw ang usapan? Malinaw na ang usapan? Sabi nung isa, sadya naman ho, kami naman ho'y sadyang magsasangyup after this service. Talaga. Okay. So sige, nawa naman nga ay matuloy ang sangyup na iyan. Okay. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Natapos na pong likhain ng Diyos sa mga naunang likhain. Okay, review tayo. Ano ang kauna-unahang nilikha ng Diyos? Yan ang sinasabi ko eh. Alam niyo yon? Ang dami-dami na nating pinag-uusapan dito, pero yung pinaka-basic, which is the creation, dapat ito kahit pa paano alam naman natin. Diba? O, sige. Pwedeng manghula. Diyan tayo magaling. Ano ang unang nilikha ng Diyos? Sige, I am letting you or allowing you to open your Bibles. O, diba? Pag-exam, open notes na. Open your Bibles. Sabi ng mga born again, wala po kaming Bible. Iyon! Bible app. You can open your Bible app. Wala po kaming Bible app. Iyon. Yan sinasabi sa mga Kristiyano. Paano daw nalalaman ang construction worker? May dalang pala. Paano daw nalalaman ang magsasabong? May dalang manok. Paano nalalaman ang isang Kristiyano? May dalang katawan. Ayos. Okay na, nakita na. Ano ang unang-unang kinreate ni Lord? Heaven and earth. Okay. And since the heaven and earth ay wala pa raw form, so inayos ni Lord, dahil lahok yan nung una, halo yan, halo. Imagine niyo nung una ay halo daw, ang lupa ay nasa itaas, ang tubig ay nasa gitna, halo eh. Bakit po, Pastor, ang tubig ay nasa gitna? Di kaya halo nga, yung halo, yung simentong hinahalo, di kaya ang tubig ay nasa gitna. Okay. And then God, inayos niya. Heaven and earth. Pinagbukod. Then what's next?
Huwag kayong tumingin dyan, di ko talaga nilagay dyan. Nasanay na kayo eh. Na kapag ka may tungkol sa Bible, di ni kayo nakatingin sa screen. Oh, wala kayong dalang Bible. Yung mga life group leaders, walang Bible app. Pagbili na yung cellphone na yan, ha? Oh, yun na nga yun. And then what's next? Ha? Yung night and day, inayos. Pambihirang mga Kristiyano. Oh. Pero ilan na ang buntes sa bahay ni Rigor? Ilan na ang buntes sa bahay ni Rigor? Diba? Kunyari hindi alam. Pero updated. Sabi naman nung isa, pinipilit ako magbasa ng Bible. Hindi ko kayo pinipilit magbasa ng Bible. Kaya nga lamang, we need to read the Bible. This is for us. This is for you. We're claiming that we're Christians. But kaya yan ang mga laging dinadali sa atin ng mga other beliefs eh. O, Kristiyano ka? Oo. Sige nga, anong nilikha ng Diyos sa sunod-sunod? Hindi natin alam. But we're claiming that we are one of them. Okay. Ayoko na kayong pahirapan at ayoko na kayong ma-feel bad because hindi tayo informed. Basta sa madaling salita po, on the 6th day, God created man. Okay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, nung ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Okay. At tapos, makikita nyo dyan that the Lord created man and woman. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lalaki at babae ang nilikha ng Diyos. Oh. Period. Wala na pong iba pa. Okay? Bakit ko ito binabanggit? Para malinaw. Kaya ang tao, nagkakagulo-gulo ang buhay, kulang sa review. Sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita. And the Bible is the final authority. Hindi kung ano ang nakasaad sa batas at kung ano ang mga ginagawang batas at kung ano ang pilit pang isinasa batas. The final authority sa buhay ng isang Kristiyano ay the Bible. Kung ano ang sinabi sa Bible, yon ang final. Okay. Balikan natin, verse 7. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils and the man became a living person. Sabihin mo, ang tao ay galing sa alabok. Ang tao po pala ay nilikha at hindi siya kagaya ng pagkalikha sa ibang mga nilikha. Kung mapapansin niyo po, kaya pinareview ko rin sa inyo para makita ninyo na sinasabi lamang ni Lord yung ibang kinreate niya at nagkaroon na. Let there be light, and there was light. Sinabi lang ni Lord. Magkaroon ng heaven, magkaroon ng earth, nagkaroon. Magkaroon ng mga halaman, nagkaroon, etc., etc. Pero tao lamang po ang nilikha ni Lord na handmade. Sabihin mo sa iyong katabi, handmade ka pala. Sa Bible po, sa lahat ng kinreate ng Diyos, tao lamang po ang nilikha na hindi basta sinabi, kundi talagang nag-effort po ang Diyos na kumuha ng lupa o alabok o kung ano man yan at ipinorm niya yon using His very own hands. Once again, sabihin mo sa katabi mo, handmade ka pala. Ano ang ibig sabihin? Bakit ko pinagdidiinan that we are handmade? Can't you see, pag bumibili po tayo ng mga products, laging mas mahal ang handmade. Are you there? Laging mas mahal yan. Laging mas mahal yung pasadya. Laging mas mahal yung talagang ginawa ng mismong manlilika. Hindi yung mga compare sa presyo ng mga mass production. Mas mahal ang handmade. Kasi yan ay special. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Yung ayos na pagsasabi ha, hindi yung parang special ka. Iba yata nasa isip eh. Okay? Iba ang pagkalikha sa iyo. Hindi tayo basta sinabi lang.
Kaya wag mong iisipin na basta-basta ka, kapatid, kasi handmade ka ni Lord. Special ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are fearfully and wonderfully made. Diba? Ikaw ay maingat at buong takot na ginawa. Okay, what else? Mapapansin niyo po sa verse 7, na tayo rin lang po ang natatanging nilikha ng Diyos na hiningahan ng Diyos. Sabihin mo nga, hiningahan. Oh, pinasasabi ko lang, huwag mong gawin sa katabi mo. Tama naman, yung mga nasa masyado kang advance mag-isip. Okay? Tayo lang yun. Kaya, ano naman ang lesson ngayon dito? Kaya sabi ko sa inyo, mag-review tayo para umayos ang buhay natin. Huwag ninyo nang akalain, huwag nyo nang patulan, yung mga nakikita ninyong pag namatay ang aso o namatay ang pusa, napunta sa langit. Meron ako mga nakikitang gano'n, sinishare pa, nagpo-post pa na, kesyo, yung namatay niyang aso, may halo, may pakpak. Yung gamo-gamo, nagkakapakpak yung pagtag-ulan. Okay? Yung asong namatay, babalik na yun sa lupa. Okay? Hindi na inapunta sa langit. Ano imagine ninyo, yung aso nyong mamatay, magkikita kayo sa langit? Unang-unang itatanong ko sa iyo, sineran mo ga? Oh, sinare mo ba si Jesus doon sa aso mo? Oh, ang pangalawa, kung na-share mo nga, tinanggap ba si Jesus? Yan ang problema natin eh. Sari-sari. Kung ano-ano mga nakikita ng mga pinopost, oo nga, namatay yung aso ko, namimiss ko, share ko din nga. One day we will meet in heaven. Aso? Hindi yan hiningahan ng Diyos. Kaya mapapansin ninyo, ang tao na hiningahan ng Diyos, pag namatay, yung hiningang ibinigay ng Diyos, yun ibabalik sa Diyos. Ang aso, hiningahan ng Diyos, hindi. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, partner, ako, at ang mga kapwa natin tao, ang makikita mo sa langit. Diba? Pastor, nalulungkot ako. Ako ay fur parents. Ako ay fur mom. Malulungkot ako, hindi ko makikita yung aking mga alaga pala sa heaven. Nako, huwag kang mag-alala. Pagdating mo sa langit, hindi mo na maaalala yung iyong mga alagang iyong. Dahil heaven is a perfect place. Gaano kaganda ang heaven? Ganito pong kaganda ang heaven according sa Bible. Na makikita mong nasa impyerno yung mga hindi nakakilala sa Diyos, kahit mga kakilala, kaibigan at kamag-anak mo, pero hindi ka malulungkot dahil sobra ng ganda ng heaven. Pastor, hindi ko ma-imagine yun. Hindi ko rin ma-imagine dahil di pa ako nakakarating sa heaven eh. Pero imagine na ganyan ang description ng heaven. Na you will feel sorry for them kasi sila hindi nakakilala kay Jesus at sila is napahamak sa hell kasi kita daw yun eh. Pero, hindi kayong lungkot na baka may magtanong sa iyo, bakit? Gusto mo, doon ka na. Siyempre, wala namang ganun doon. Pero hindi ka daw magiging ganun kalungkot kasi heaven is a perfect place. Kung hindi na nga tayo nalulungkot kung may makikita tayong napahamak sa hell kapag nasa heaven na tayo, you will feel sorry, pero hindi sobrang lungkot na lungkot, maaalala mo pag naman yung aso mo. Maaalala mo pag naman ang pusa mo. Diba? Pastor, baka naman hindi kayo mahilig sa pets. Hindi naman. Dati nga, gusto kong maging veterinaryo. Mahilig kasi ako sa hayop. Sinagot ng Diyos ang aking dalangin. Ginawa niya akong pastor. Ba't kayo tumatawa? Ha? Wala akong sinasabi, ha? What is my point? Church, napaka-special mo na bukod sa ikaw ay handmade ni Lord, tayo lang po ang nilikhang hiningahan ng Diyos. Of all creation, tao lamang po ang naka-experience ng hininga ng Diyos. Okay, sabihin ako sa iyo. Okay lang ba sa iyo na maamoy-amoy mo yung hininga niyang katabi mo?
Okay. Kulang ang tanong. Halimbawa, ang katabi mo, ngayon mo lang na-meet. Okay lang ba sa'yo na maamoy-amoy niya ang hininga mo and vice versa? Hindi. Wag na kayong magpa-arte-arte. Hindi. Okay? Next question. Taas ang kamay ng mga mag-asawang magkatabi. Yung mag-asawang magkatabi. Amen daw eh, oh. Yun ang asawa mo eh. Akala ko yung aircon. Magkatabi daw matulog. Kung ano, next talaga no, napaka-sweet naman eh. Ngayon, hindi, meron ho kasi yung mga leaders natin, intentionally hindi talaga sila nagtatabi eh. Kasi tumatabi sila sa iba para daw makapag-fellowship. Oo, kaya baka sabihin man nyo, ba't itong mag-asawang ito hindi nagtatabi? Eh, gayon talaga, tinataboy ni Darts. Doon ka, kagulo-gulo mo. Kakausapin ko rin nga yung mga wini-win, rin nga yung mga nilalive. Ay, si Carlo gayon din. Ayan. Ay, bakit daw si Pitts at si Gloopy ay magkatabi, hindi pa mag-asawa, malapit na. Malapit na rin yung hindi magtabi. Okay, tuloy po natin. Anong point ko? Yung mag-asawa, okay lang ba maamoy-amoy ang hininga? Kanina naririnig ko na si Gloopy, okay lang po. Bakit? Mahal ko eh. Diba? Ano ang pinupunto ko rito? Alam mo ba na sa creation pa lamang, ipinapakita na ni Lord how intimate He to us. Kung gaano ang intention niya ng intimate relationship with man. The only creation na nakaamoy-amoy ng hininga ng Diyos. Bakit? Gusto ni Lord close tayo sa Kanya. Gusto ni Lord ganun, yung hindi ka naiilang, yung kahit naaamoy mo ang hininga. Uy, alam kong ulam mo. Hindi ka sure, intayin mo yung dighay ko. Diba? Bakit gayon dighay kung ano yung iyong ulam ay nalalasahan mo, sa dighay. Sino yung gayon? Yung iba naman sana daw, kahit ang ulam ko'y hawot, pag dumighay lasang bacon. Pwede kaya yun? Anyway, hindi ng topic eh. Church, ganong kagusto ng Diyos na maging intimate tayo sa Kanya. Creation pa lamang, ipinapakita na ng Diyos, humankind, this is not about religion. Humankind, ayaw ko ng malamig na relihiyong punong-puno ng tradisyon. Tao, ang gusto ko, relasyon. Tao, ang gusto ko, close tayo. Ayaw ko ng kayo'y naiilang sa akin. Gusto ko, close tayo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ni Lord, close tayo sa Kanya. Wow! Diba? Sino rito yung ngayon mo lang nalalaman nito na tayo lang pala yung nilikha na hiningahan ng Diyos? Amen. Diba? Tagal-tagal na nating Kristiyano, diba? Tayo na nagsimula ng JA1. Grabe, nagsimula. Tayo ng mga haligi dito sa San Jose. Anyway, we're so blessed na tayo po'y napapaalalahanan ngayon. Tuloy natin. Genesis chapter 2, verse 8. Kaya pinaunahan ko na kayo na ito po'y part 1 kasi pandalawang verse pa lang po tayo, alas 9 na. Alas 10 pala. Mali na naman ito. Oh, nasa si Bieber? Bieber, ang ating relo. Hindi naman siya tumigil, pero late lang siya ng konti, 1 oras. Okay, salamat anak. Alamin mo kung sino ang manufacturer, ha? Para hindi na ulit tayo doon bibili. Okay, verse 8. Then the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there He placed the man He had made. Okay, isa pang review. May idea na kayo kung naintindihan niyo yung binasa. Pero para doon sa hindi masyadong naintindihan, this is a question. Church, sa iyong pagkatanda, pagkaalala o pagkaunawa, alin ang unang nilikha? Garden of Eden o tao? Sino nagsasabing Garden of Eden? Taas ang kamay.
Okay? Baba na po. Maraming salamat po sa inyong participation. Sino naman po ang nagsasabing, tao muna, taas ang kamay? Maraming salamat po. At yung mga hindi nagtaas ng kamay, uwi na kayo. Hindi, joke lamang po. Dahil alam kong kahit anong sabihin ko, hindi kayo magtataas ng kamay. Ayan. Ganyan tayo, play safe. Play safe. Ayaw magkamali, pero madalas mali. Okay? Basahin natin yung verse in verse 8. Then the Lord God planted the garden in Eden in the east, and there He placed the man He had made. Oh. Sinong una? Ha? Nasa technical, pabalik nung verse 7. Nag-aaway na sila, bilisan nyo. At sa mga nasa live po, kung umattend kayo ng face-to-face, makikita nyo kung paano mag-aaway ang mga born again nang dahil sa verse. Okay. Verse 7, basa. 1, 2, 3, basa. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. May tao na. Verse 8. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there He placed the man He had made. O anong nauna? Itlog o manok? Depende kung saan ka galing pag taga rito sa San Jose. Pag galing kang Batangas City, pag galing kang Lipa, ayun, yun ang sagot. Mga taga San Jose lang po makakasagot niyan. Okay? Oh. Pero according po sa mga scientists, ang nauna talaga ay manok. Bakit? Kasi manok lamang po ang nakaka-create nung klase ng protein or calcium baga na makikita sa shell ng itlog. Diba? Okay. So, anong nauna? Garden o tao? Tao. Oh, sabi na sa inyo eh. Kaya ang ganda na re-review. Kasi kahit po ako ay pastor na for a very long time, ang pagkaintindi ko, garden muna. Nilikha ni Lord ang garden na pagkakaganda-ganda. Tapos nilikha ang tao, iniligay doon. Oh, enjoy anak. Yun ang pagkaintindi ko. Sala ang ating pastor. Pero ang tunay, yan. Di ba? Tao muna, tao saka ang garden. Sino yung natutuwang may natututunan siya ngayon? Palakpakan mo ng the best si Lord. By the way, bago ako magpatuloy, I want to congratulate lahat ng mga moving up, lahat ng mga nag-graduate, at lahat ng mga may honor, with high honor. Di ko po maalala, Your Honor. Nagtanong ano ikaw kay honor? Hindi ko po maalala, Your Honor. Gayon daw ang sagot pagka hindi honor, Pero, huwag kang malungkot kung ikaw ay hindi honor. Ha? Ang mahalaga ikay nakapasa. Sa susunod, bumawi ka, pwede ka pang ma-honor. Pwede. Pastor, hindi basta. Ay, wala na po akong pag-asang maging honor ngayong high school eh. Di sa college. Dean's Lister ang tawag naman doon. Kaya mo yon, anak, kaya mo yon. Kaya magbabago ang pananaw mo. Bakit daw ang daming nagiging honor ngayon? Ipinapakita lamang ng Diyos na mga Kristiyano, huwag kang mag-settle for less. Alam mong kaya mo because you are destined for greater things. Kaya huwag kang maging masaya at kontentong pasalang. You are destined for greater things. Kaya mong mas maganda pa dyan. Okay? Once again, congratulations sa lahat po ng mga nag-graduate. Praise God sa inyong mga buhay. Okay. So nakita natin, una ang tao bago ang garden. Anong ibig sabihin? Alam nyo, isang nakuha kong lesson dito. When God created man, up to now, ako'y naniniwala, God never stopped thinking what is best for you. God never stopped thinking what is best for us.
Dahil, sino rito yung narinig mo na that we are created according to the image and likeness of God? Nilikha tayo ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya somehow, merong mga daplis na karakter ng Diyos na tayo ay nakuha din. Not necessarying the whole, syempre, hindi naman tayo pwedeng parang Diyos talaga, ano. Pero naniniwala ako na kung tayo po ay hindi tumitigil sa pag-iisip at pagdi-desire para sa ikabubuti natin at ng mga minamahal natin, lalo na ang Diyos. Kasi when He created man, hindi siya tumigil lang doon. When He created man, God think, paano pang mag-i-enjoy ang taong ito? Let's create a beautiful and perfect garden. And we place this man sa garden. Sabihin mo nga sa iyong katabi partner, hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa sa ikabubuti mo. So never ever think na kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, iyan na ang buhay mo. No. Lalo na kung pangit ang nangyayari sa buhay mo kasi ang Diyos po ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga bagay na ikabubuti mo. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga bagay na ikabubuti ng pamilya mo. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa ikabubuti ng iyong health. Kaya huwag kagad iisip, magko-conclude na iyang-iyan na ang buhay mo. No, you are destined for greater things. Amen? We are destined for greater things. Pastor, maganda na po ang nangyayari sa buhay ko. Hindi pa yan yun. Talaga, Pastor, ang saya-saya ko na, ang bless-bless ko na. Hindi pa yan yun. Kasi ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa atin. Okay. Verse 9. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground. Trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, He placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Ayan na. Nakita nyo na. Yung title. Okay. He placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Sa gitna daw po ng napakagandang Garden of Eden, naglagay daw po ang Diyos ng dalawang hinighlight na puno. Mapapansin ninyo, hindi na hinighlight yung ibang mga klase ng puno. Hindi na inisa-isa. Hindi natin nakita riyan na ang Diyos ay naglagay sa Garden of Eden ng Indian mango. Sino hong sawang-sawa na? Tinatapo na. Di ba? Nilalangaw. Hindi nilagay diyan na ang Diyos ay naglagay ng puno ng kaimito, puno ng atis, bilog, Tagalog, Kastila, di ba? Hindi naglagay ng kaimito, kulay green, ube, gold. Alam niyo bang may gold na kaimito? Ano daw yung kaimito? Star apple. Hirap kausap talaga ng mga anong generation, ano ba kayo? Millennials, hindi naman millennials yan eh. Gen Z. Ayos, Gen Z. Labas, Gen Z. Wag puro gadgets. Hay, mag-develop yung mga may mga project diyan na mga mag-develop nga kayo ng app na yung may mga prutas, ha? Para hindi man makalabas ang Gen Z, at least sa app lang makita nila kung ano yung mga prutas yun. Ayan. Nagulat ako. Saan dumaan yun? Okay. Pero hindi na inisa-isa. Pero may dalawang hinighlight ang Bible. At ano yon? The tree of life. Everybody say, tree of life. Di ba? Kaya tree of life, part 1 pa lang yan. 2 puno daw yon. So yung isa, meron pa siya. Part 1, part 2, part 3. Bahala na kayo. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Bakit may gayon? Bakit nilagyan pa ng mga gayong puno? Alam nyo naman na nangyari kay Adan at kay Eva, diga? Alam nyo naman kung saan patungo ito eh. Alam ninyong kaya na lang nagkagarne-garne ang buhay ng sangkatauhan ay dahil minsang ang tao
yung ating mga ninuno, si Adan at si Eva, ay sumablay doon sa puno na ipinagbabawal. At anong puno yung ipinagbabawal? Anong apple? Yan na naman tayo eh. Kawaawang apple. Hanggang kailan kayang magdurusa ang apple at sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa? Di ba? Alam niyo, ang daming nakakulong ngayon. Pag tinanong mo, lahat sila walang kasalanan. Bihirang-bihira yung naamin. Yung iba naman pinaamin lang. Oh. Pero si Apple, walang kasalanan si Apple. Parang awa nyo na. Si Apple na naman eh. Okay. May purpose po ang Diyos kung bakit inilagay si Tree of Life doon. Siyempre, narinig nyo na. Para magbigay ng buhay. At may purpose din po ang Diyos, kaya inilagay sa Garden of Eden si Tree of the Knowledge of Good and Evil. Para magbigay ng kaalaman about good and evil. Malalaman natin along the way. Babalikan natin yan. Lalakdaw po tayo. Pupunta po tayo sa verse 15. Sabi po roon, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang ipinagagawa ng Diyos sa tao ay alagaan, bantayan, ang Garden of Eden. Yan po ang ipinagagawa ng Diyos kay Adan. Ang alagaan at bantayan ang Garden of Eden. Okay, verse 16. Tulungan niyo naman po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. Warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden. Yan. Ano sabi? Sa Tagalog po, malaya kang kainin ang anumang bunga ng bawat puno dito. Siguro, yan ang dahilan kung bakit ang tao hanggang ngayon, meron pa rin paniniwala at kaisipan, lalo sa mga bukid-bukid. Na kahit kaninong puno ay pwedeng hingan. Sinong nakapansin dito? Sino yung may mga papaya kayo sa inyo at laging hinihingan? Pahingi hong papaya. Diga, ano pang mga madalas hingin ng kapitbahay? Malunggay. May experience po kami sa amin. Tanghali po kami tulog. Sarap ng tulog namin tanghali. Maya-maya may nasigaw doon sa aming harapan. Tao po! May tao ka po diyan! Tao po! Di kami gulantang. Gising kaming lahat at ang kaisip namin ay baka emergency. At nung paglabas namin, nakangiti yung taong tumatawag at sabi, pahingi pong malunggay. Alam nyo, sa yamot nung aming kasama sa bahay, di ko nasasabihin kung sino dahil baka mahulaan nyo eh. Sa yamot, binunot yung isang puno doon ng malunggay sa amin. Yung isang malaking sanga, binunot! Dinala doon sa aming kapitbahay na, yan, itanim nyo! At ano pong nangyari doon sa puno ng malunggay na iyon na ibinigay? Siya po ay nabuhay, at siya po ay lumago, at siya po ay maganda ang dahon. Diba? May magandang nangyari. Diba? Nung mga ilang buwan po, masaya na kami. Ay, makakatulog na kami ng masaya dahil may malunggay na sila. Hindi na kami maaabala. Aba, minsan nagtatawag uli. Buti naman mababaw pa ang tulog ko. At ang sabi sa amin, di nalingali ko sabihin, nahingi na naman ng malunggay. Di may malunggay na kayo. Agad na agad daw ang malunggay. Ubus na ang malunggay nila. Siguro tinira na lang ng 1 hanggang 2 dahon, wag lang mamatay. At dinahingi na ulit. So yan yung mga nahihingi madalas, papaya, malunggay, sile, sile. Sino rito yung naman, nilagyan mo na ng sili yung mata nung nanghihingi? Wala na. Huwag niyong gagawin yung please. Ito pa ang isang napansin kong madalas hinihingi. Kamyas. Kalamyas. Ang mahigpit pa ang hinihingi, yung ipinatuyo na, yung binilad mo na. Yun ang mahigpit na yung, pahingi nga pong kamyas. Ayan, kuha na riyan. Yun hong tuyo na. Parinay. At bibigyan.
Siguro ito ang siguro ito yung nabasa ng mga tao. Ito yung You are free. You are free to eat the fruit of every tree. Mga tao, gising. Sa Garden of Eden lang po ito. Hindi sa kapitbahay. May narinig pa nga akong story, hingi raw ng hingi ng papaya. Aba, ay ang ginawa daw nung hinihingan, binigyan ng buto. O yan, magtanim. Magtanim ka na. At para hindi ka laging nahingi. Ayun daw nangungutang, anong ibibigay mo doon? Wala. Pahiramin. Yun ang sabi ng Bible sa atin, pahiramin. Okay. Nasaan na tayo? Hindi pa pala tapos yung verse na yon. Verse 17. Nasaan na? Basa. Except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Yan. Pag pwede pala raw kainin, sabi kay Adan. Sino ang kausap ni Lord? Si Adan. Take note, wala pa si Eva. Kaya ayos ang buhay ni Adan nun. Ba't kayo natawa? Wala akong ibig sabihin doon. Kasi nga, nakapokus si Adan kay Lord. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ayos ang buhay ni Adan noon. Kasi nakapokus siya kay Lord. Kasi si Lord ang lagi niyang kausap. Ang buhay niya umiikot kay Lord. Kasama niya si Lord sa pangarap niya. Di ba? Pero bakit biglang nagbago? So please, don't get me wrong. Hindi si Eva ang problema. Yung kasi mga lalaki, panay na ang tawa yung nga yan, problema, yung Eva ang problema. Samantalang dati, siya ang iyong pangarap. Siya ang iyong minimiti. Bakit nung nakuha na, problema na? Ba't gayon? Ayusin natin ha, mga kalalakihan. Hindi si Eva ang problema. Ang problema ay ang focus ni Adan. Sabi mo nga sa iyong katabi, focus. Focus sa oras, baka ma-overtime na naman. Napansin ko, si Pastora nasa labas ngayon eh. Yan napansin ko, nakatingin. Ibig sabihin lang yan, be watchful of your time. Okay, kaya nyo pag andito pag kayo? Tuloy natin, meron pa akong 5 minutes. Himalayan, pag natapos ako ng 10:30. Okay, tuloy natin. Huwag daw kakainin yung bungang iyon. Bakit dito ini-highlight kanina, tapos ngayon ini-highlight na naman? Merong something dito sa tree ito of good and evil. At ano ang sabi ng Diyos kay Adan? Pag kinain daw natin yung bungang iyon, ano daw ang mangyayari kay Adan? Siya ay you are sure to die. Sabi nung British ba yun? Sabi, how are you? How are you? Tinanong sumagot daw yung British. I'm good to die. Ano sagot ng British? I'm good to die. Aba, di napaisip yung mga kausap. Aba, pwede na rin mamatay Good today. Okay. Church, mamamatay. Ibig sabihin pala ang taong nilikha na hindi talaga dapat namamatay. Kaya pala tayo ay may mga fantasies, mga kaisipan na yung immortality, etc. We are desiring na maging gayon. Kasi talaga palang originally, you are created na hindi mamamatay. Ni tatanda, hindi din. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, originally pala, hindi ka dapat mamamatay. Sabi nung isa, bakit ka naman agad ipatay? Pero alam niyo po ba na yung aging ay sign of death? Kasi dapat hindi, kaya nag-age, kasi yan, ibig sabihin, paubos na, paunti-unti. At dapat hindi namamatay.
Pero bakit namatay? We know the story. We know the story. Tuloy. Genesis 2:18. Then the Lord God said, ayan na ako, paborito ng mga single. Makinig, mga single. Taas ang kamay ng mga single. Sige na, huwag na mahiya. Tunay naman. Taas ang kamay ng mga single para nakita nung kapwa mo single na single ka. Gayon yun. Taas ang kamay na single. Taasin na, huwag nang mahiya. Sino pa mga single dito? Yung mga ipinipilit lang na hindi siya single pero alam naman na lang lahat na single siya. Taas ang kamay. Kakaunti ang single dito? Talaga? Sino yung mga in a relationship na taas ang kamay? Oh, kakaunti din. Anong tawag sa inyo? Yung hindi nagtaas, anong tawag sa inyo? Hindi kayo single. Hindi kayo in a relationship. Hindi kayo single. Ano, may sidecar? Ha? Ano daw? Patiently waiting? Single pa rin yun. Complicated. Single pa rin yun. Oo. Dahil complicated single pa rin yun. Yun daw cool off. Depende. Depende. Pag matagal nang hindi nag-uusap, talk to them. Hindi ko alam. Mahirap na. Baka sabihin nyo pala decision yung pastor. Okay. Tuloy natin. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Yan ang mga favorite verse ng single mga life group ko gayon It is not good for the man to be alone. Sinabi ng Diyos, hindi daw mabuti sa tao ang nag-iisa. Amen Talaga. Tunay. Mapapansin ninyo, laging mga madalas magkasala sa tao, sa Diyos o sa sarili niya ay yung mga nag-iisa. Diba? Kaya, ano sabi? I will make a helper who is just right for him. Kaya nga, bibigyan ko siya ng kapareha na bagay sa kanya. Next. Taas ang kamay ulit ng mga single. Alam ko, hindi naman kayo magtataas, yain na. Kaya, wag maiinip mga single. Bakit? Diyos ang magbibigay ng suitable partner. Ano sabi ko? Diyos ang nagbibigay ng suitable partner. Huwag maiinip. Huwag maiinggit doon sa pagkababa sa stage may nag-abot ng bouquet of flowers. Tapos sa iyo, ang iniabot ay tsinelas. Huwag kang mainggit. Darating ang iyong time. Darating ang ating time. Amen ba mga single? Tamo. Kanina pinatataas wala. Pag may amen na, malakas naman. So nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos na masaya na si Adan Masaya na si Adan. Nag-i-enjoy na siya. Ang gaganda ng mga puno, ang gaganda ng mga halaman. Tapos alam niyo, isang assignment ni Adan ay magpangalan sa lahat ng hayop. Kaya si Adan po, sa totoo lang, libang na libang. Hindi niya naiisip na may kulang sa kanya. Habang siya'y busy ginagawa ang ipinagagawa ni Lord sa kanya, na magpangalan ng mga hayop, hindi niya naiisip at nakikitang may kulang sa kanya. Ano ang sekreto ni Adan? Ba't hindi niya nakikitang may kulang sa kanya? Because he is busy doing what God wants him to do. Ang tao, pumapasok sa sitwasyon na nakikita natin ng kulang sa atin simply because we are not busy doing what God wants us to do. Nariyan pa kayo? May kausap pa ako? Look at Adam. Hindi niya nakikita. Ang Diyos ang nakakakita ng kulang sa kanya. Habang ginagawa niya ang ipinagagawa ng Diyos sa kanya, Diyos na ang nakakakita ng kailangan pang idagdag kay Adan. Hayaan mong Diyos ang makakita ng kailangan pang idagdag sa iyo. Kasi ito rin naman ang totoo. Sa makita at ma-realize, maisip mo kung anong kulang sa iyo. Unang problema dyan, sure ka ba talagang yan ang kailangan mo? Diba? Padalawang problema diyan. At kung malaman mong yan talaga ang kailangan mo, kaya mo bang gawa ng paraan talagang maabot, makuha yan para makumpleto ka sa pakiramdam mo?
You see? Si God at si God pa rin ang magkukumpleto sa iyo. So let God complete you. Huwag laging maghanap ng kung anong kulang. Wala akong boyfriend, wala akong jowa. Sabihin na, wala akong shoota. Wala akong jowa. Oh. Kaya nakikita natin mga kapatid ang kulang sa atin. We are not busy doing what God wants us to do. Pastor, busy rin naman ako eh. Oo nga. Busy tayo sa paghanap at pagkuha ng mga iniisip nating kulang sa atin, kailangan natin. Ano ang reminder ni Jesus in Matthew chapter 6 verse 33? Unahin nyo pagmalasakitan ang kaharian ng Diyos, ang kaniyang katwiran, at ang mga pinoproblema mo. Kasi if you are going to check the whole chapter of Matthew chapter 6, makikita mo that God is talking about worries. Lahat niyang inaalala mo, kapag inuna mo ang Diyos, idaragdag ko sa iyo. Ako ang magpo-provide. Ano pa ang makikita ninyo rito? And siguro, baka dito ko naputulin. Tuloy natin sa part 2. Ang tao po, originally, hindi nakikita ng tao ang kailangan at kulang niya kasi Diyos ang nagpupuno. Originally ha. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kung mukha pang original yan, may check ba yan? Oh. Ganyan daw yun eh. Nung mga bata kami, ganun eh. Pag sapatos, may check original eh. Oh, kahit pabalik-baligtad ang check niyan. Oh, diba? Originally, ang taong nilikha, hindi nakikita ang kulang sa kanya at pangangailangan niya. Diyos na ang nakakakita, Diyos na ang nagpo-provide. Pero bakit ngayon, ang tao, ang nakikita natin kung anong kulang sa atin? Kaya nga nung si Jesus ay naririto, anong sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-alala. Huwag laging ang tingnay kung anong kulang. Huwag laging ang hanapin kung anong wala. Kung ayun na nga, wala yung panghanap. Ba't nga gagayon? Ang Diyos ang bahala dyan. Siya ang magpupuno. Kung paanong kinumpleto ni Lord at nakita ni Lord kung ano ang kailangan ni Adan. Walang kaalam-alam si Adan. Sabi ni Adan, masaya na ako. Sabi ng Diyos, hindi mabuti ang kalagayan ni Adan. Sabi ni Adan, masaya na ako, Lord. Ang dami kong mga halaga dito. Ang dami kong mga halaman dito. Kasaya-saya ko. Thank you, Lord. Tapos, Lord, andyan ka. You're more than enough. Diba? Sabi ni Lord, hindi eh. Idinikit yung pusa kay Adan. Baka ikimaasma lang di yan eh. Dinikit yung isang punso ng guyam. Nalapit pala ay nangangag... Tayo muna. Hindi bagay. Idinikit yung baboy. Wala po. Alam ko na ang pahihinat na ng baboy na ito kay Adan. Tayo muna. Walang bagay sa iyo, Adan. Hindi pwedeng gayaan. Sabi ni Adan, bakit, Lord? Kakasaya-saya ko. Nagagawa ko ang kalooban mo, Lord. Ang saya-saya ko. Sabi ni Lord, hindi. May kulang sa iyo. Hayaan mo, church, na ang Diyos ang makakita ng kailangan mo para siya rin ang magbigay ng perpektong para sa iyo. Are you there? Alam nyo, mapapalaya tayo nito sa mga kung anumang mga pag-aalala natin sa buhay eh. Anong kailangan kong gawin, Pastor? Gawin mo kung ano yung pinagagawa ni Lord. Gawin natin kung ano ang pinagagawa ni Lord sa atin. At ano ang standing order ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Go, make disciples of all nations. Teach them everything I told you. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang bilin ni Jesus sa atin na gawin natin. So, as we go win souls and make disciples, we will be busy. At uubusin niya ng mga pagkakataon at panahon na tayo nag-aalala at naghahanap, nag-iisip ng kung ano-ano pang mga kailangan natin sa buhay. At Diyos naman ang nangako. And as we do this, He will be with us. At siya mismo rin ang magpupuno. Siya mismo ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, Hakuna Matata. And we will end up with this. Sa kabila naman, sabihin mo, Hakuna Matata. Pwede ba tayong tumayo?
We still have time. Pwede bang lumapit ka sa isang taong hindi mo kasama nung dumating dito? Sa madaling salita, hindi mo yan kakilala masyado, hindi mo siya ka-close. Kung kilala mo na lahat ng nandito, that's good for you. Basta wag lamang magiging partner mo, yung kasama mo na kanina o katabi mo na dyan sa upuan mo. Come on. Come on. Sige na, yan, meron na, lumalapit na. Yung mga laging sama-sama riyan, grab a partner. Lumapit na tayo doon sa mga new friends natin. Hindi sila makakalapit agad. Siyempre, medyo nahihiya pa sila. Grab a partner. Come on. Nakikita ko yung mga magkakasama na noon. Kayo pa rin magkakasama dyan, ha? Si Reggie, wala pang partner si Reggie. Taas ang kamay, Reggie. Ayan, wala pang partner si Reggie. Pero wala pa ba talagang partner si Reggie? May girlfriend na ba si Reggie? Wala pa? Complicated. Sheesh! Okay, may partner na lahat? Okay. Sabihin mo ngayon, Jose, yung partner, Hakuna Matata. Ano ba ibig sabihin ng Hakuna Matata? Ha? Means, no worries. For the rest of the day. Naalala niyo yun? It's philosophy. Hakuna Matata means no worry. Sabi mo sa iyong katabi, means no worry. Ngayon, ganito ang gawin natin. I don't know, kung close na kayo, malamang hindi pa ng partner mo. Magsabi ka dyan ng isang, kahit general, huwag mo lang specify. Magsabi ka, ibulong mo na lang sa partner mo ng isang worry mo. Isa lang. Yung mas matangkad muna ang magsasabi doon sa partner. Yung mas matangkad. After nung mas matangkad magsabi ng worry niya doon sa partner niya, yun namang mas cute. Yan safe yung sinabi ko. Yung mas cute naman, sabihin mo. Go! Yung mas matangkad, sabihin mo dyan sa partner mo yung worry mo. Go, go. Go. Kahit general lang, sabihin mo. Studies, so ganun. O kaya, future, general na yon. Kung kaya mo naman nang i-specify mo, bahala ka. Okay? Nasabi na? Kaya ayaw ko nung mag-asawa Pag mag-asawa, magka-partner, sinabi, ikaw. Kung mahirap yun Kaya gusto ko magkahalo-halo Anyway, wag mo sasabihin ikaw. Wanta ko, siguraduhin ko sa iyo, ikaw din ang problema niya. Okay na, nasabi na nung mas matangkad. Yung mas cute naman. Ayoko nung yung mas cute naman, sabihin mo dyan sa partner mo kung ano yung worry mo. Sige, sabi. Nasabi na rin. Ayan. Okay. Ngayon, yung mas matangkad, I want you to pray for your partner. Alam mo na ngayon kung ano yung worry niya. Ngayon, ipag-pray mo siya. Sabihin mo, Lord, alam niyo po ang worry nitong partner kong ito. I pray na habang ginagawa niya at inuuna niya ang pinagagawa mo, kayo naman po ang mag-bless, magkaloob sa kanya nung inaalala niya. Can we do that? Okay, sige, go. Yung mas matangkad, go. Pray for your partner. I am praying, Lord, ano man po yung inaalala o worries nitong aking kapartner na ito, I am praying na habang inuuna ka niya at habang inuuna niya ang ipinagagawa mo, Lord, kayo po ang mag-bless, tumulong sa aking partner na ito, yung inaalala niya, kayo po ang mag-bless sa kanya na magawa niya yon, maayos yon, ma-solve yon, ma-provide yon. In Jesus' name. Wow! Okay! This time, yun namang mas cute. Yun namang mas cute ang magpe-pray dyan sa iyong partner. Go! Sabihin mo. Alam mo naman ako ano yung worries niya O ikaw naman, ipag-pray mo yung partner mo. Lord, salamat po. Kasi naniniwala ako na habang inuuna ka ng partner kong ito, ang kalooban mo, ang ipinagagawa mo, ikaw naman, Lord, ang siyang bahala sa worries niya. Kung paano po, Lord, na nakita ninyo ang mga kakulangan at kailangan ni Adan, gayon din naman
You will provide for my partner in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan nga natin si Jesus. At bago tayo maupo, at yung mga nasa media, pwede bang i-flash uli natin yung declaration natin? I-declare mo dyan sa iyong partner yung mga declaration natin. Okay, go, go, go. I-flash natin. Okay, sabihin mo dyan, sabay na kayo. 1, 2, 3, go. Ikaw ay pabuti ng pabuti. Ikaw ay paayos ng paayos. Ikaw ay paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo. Ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay pabanal ng pabanal. Amen. Amen. Come on, worship team. Let's worship God. Pagpalain natin ang pangalan ng Panginoon habang inaawitan natin siya ng masasayang awitin. Come on, the best ulit palakpak para kay Jesus. Come on, let's worship our God. Maraming salamat po sa joy na ipinagkakaloob niyo po sa inyong church. Salamat, Lord, because you gave us that wonderful experience na mag-enjoy sa iyong word. You bless us na magkaroon din ng wonderful experience in worshiping you. At salamat, Lord, because you remind us na ikaw ay Diyos na napakabuti, na you are the one who is making everything work for the good of those who love you. You are the God who is orchestrating everything para sa ikabubuti namin. Salamat, Lord, because you never stop doing things para sa amin, sa ikabubuti namin. Salamat, Lord, because noon pa man, ipinapakita mo na kung gaano mo kagustong magkaroon kami ng intimate relationship with you. Salamat, Lord, dahil noon pa man, nulilikha mo pa lamang kami, pinakikita at pinararamdam mo na sa amin how special we are in your eyes. Salamat, Lord. At thank you rin po, kasi ngayon, muli pinaalala niyo po sa amin
na wala pala kami talaga dapat pang inaalala sa buhay na ito. Hindi kami ang dapat nag-iisip ng aming ikakukumpleto because you are the one who will see that sa aming mga buhay. All we need to do is to do your will. Unahin ka, paglingkuran ka, gawin ang pinagagawa mo, and you promise that you will add everything na aming kinakailangan. Salamat, Lord. I am declaring in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church na hindi na laging nag-aalala sa buhay. Ang JA1 San Jose family ay church na ang inuunang laging gawin ay ang kalooban mo at ang pinagagawa mo. Ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na ang laging hinahangad, mapalapit pa at mapalapit sa iyo. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you.